Honda Giorno is in the house! Finally guys, dumating na nga ito dito sa may Tagum City. Syempre, bagong motor, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At syempre guys, alamin natin kung ano ba yung meron sa scooter na to, kung bakit siya yung dapat yung bilhin ngayong 2025. Kaya let's go! Let's start this video! Finally guys, nandito na nga ito sa Tagum City, si Honda Giorno. Ito yung pinakahihintay natin na scooter guys na gustong-gusto nating may vlog. Dahil nga nung nilabas ito sa market, talagang hindi magkamayaw yung mga riders dahil dito. At hindi ko in-expect guys, pagdating sa kanyang body, no, na mas malaki pala siya kay Honda Click. So para siyang classic, minimalist, modern design na may pagka-bulky, no, sa personal. And ang nagustuhan ko dito guys, ito kasi yung tipo ng scooter na kahit ilang pang taon yung dadaan, hindi luluma. So before ang lahat, dito na muna tayo guys sa kanyang technical specification. Ano bang meron dito kay Honda Giorno? So this one guys is powered by 125cc, 4-stroke at 4 valves na siya. Tapos ito ay naka-single overhead cam, liquid cooled ESP+. And then ito guys ay merong compression ratio na 11.5:1 at may lakas na 8.49 kilowatts at 750 RPM and max torque of 11.6 Newton meter at 5,250 RPM. So, ito guys ay naka PGM FI. So, pagdating naman sa kanyang kulay guys, isa lang yung kulay na available dito sa Honda Venus Marketing. So, ang tawag sa kulay na to is matte gunpowder black. Ayan. So, ayan yung kanyang front view. So, equipped na siya ng ring LED headlight sa front. At kung mapapansin nyo guys, kahit na yung design niya is classic, nandito pa rin yung pagka-modern kasi 'di ba dati yung mga ganitong klaseng scooter is naka-bulb type, pero ito guys is naka LED light na. Tapos pagdating dito sa front niya guys, ang nagustuhan ko dito, itong kanyang pangalan na Honda, no. So kung mapapansin nyo guys, napaka-stylish na ng design niya at wala kayong makikitang decals dito kundi yung kanya lang 3D emblem. So nandito yung kanyang 3D emblem guys. Wala ding nakalagay na displacement dito. So, for me, mas ganito, nakasimple, mas maganda tingnan. So, may pagka-aesthetic, minimalist yung design kasi nitong si Honda Giorno. So, balik tayo dito sa front. Ayan. So, ito lang yung makikita yung design dito. Wala na ibang kulay. Isa pa guys, ang nagustuhan ko din dito kay Giorno, same lang din sila ni Honda Click, na merong park brake lock. So, napaka-importante nito if ever ipapark nyo to sa mga incline na lugar. Nang sa ganun, hindi siya dadaos-dos. Ayan. And then, pagdating naman sa mga levers, kita nyo naman guys, napakaganda, no? So, nag-complement yung kulay niya sa overall looks niya. So, dito tayo sa baba. Dito naman sa kanyang turn signal light, naka-bulb type pa rin. So, combination siya ng LED at saka bulb type na light. Tapos, kung mapapansin nyo, ginamitan pa rin siya ng telescopic fork suspension. And this one guys ay merong front tire size sa front na 100 by 90 by 12. So mas malaki yung gulong niya kaysa kay Click, kasi kay Click 90 by 90. Etong kay Giorno 100 by 90. Ayan. Sa mga nagtatanong, tubeless na ba? So ito guys ay siya po ay tubeless na, tapos naka single disc, single pot, pero naka combi brake. O di ba? Astig. Combi brake, so kapag pinihit mo yung left lever, automatic mag-engage yung dalawang brake, yung sa harap at saka sa likod. Ayan, so dito tayo sa kabilang side. Ayan, ito yung kanyang itsura dito sa side guys. At dito tayo dadako sa kanyang dashboard. Ito nga palang si Honda Giorno guys ay equipped na ng keyless system. So ayan, on na natin yung kanyang dashboard, check natin. Ayan, naka fully digital instrument panel na din siya. Same din sila ng design ng dashboard ni Click. And kapag binili nyo to, ayan, meron ng free 3 bars na
gasolina. So, yung information meron dito guys is speedometer, ayan, odometer. Tapos may time na din, convenient yan kung halimbawa trabahante ka para ma-check mo yung time mo. Tapos mayroon siyang select at saka set button dito, so check pa natin. Trip A, trip B, ayan, trip A average voltmeter. I-check mo palagi yan guys para malaman mo yung battery health ng motor na to. At ayan, bumalik na siya sa dati. Tapos may set dito para sa time. Ayan, tapos meron din siyang pride of ownership guys kasi meron na ditong logo ni Honda. Ayan. And kung mapapansin nyo guys, pagdating sa turn signal niya, meron siyang tunog na pinuproduce. Ayan o. Off natin. So, sa button switches, ayan, idling stop system. So, 3 to 5 seconds na hinto yung motor na to, automatic mag-shut off yung makina, and that way mas makakatipid kayo sa gasolina. So, ayan, tapos electric start. Dito sa kabila, nandito yung kanyang high beam, low beam. Ayan yung kanyang horn na napakalakas. Turn signal, off. Tapos yung kanyang levers. So, ang nagustuhan ko sa kanyang grip guys, brown. Same ng kulay ng kanyang, ayan, seat cover. No? Generous na din pala yung kanyang seat cushion guys. Kaya naman, kung ilo-long ride nyo to, talagang hindi masyado sasakit yung puwet nyo. So, confident, upuan. At naka-stitches na yan guys. So, gawa talaga siya sa premium materials. So, eto yung kanyang ignition. So, check natin yung fuel niya guys. Paano ba buksan? So, ayan, itapat mo lang sa seat. Tapos, push mo dito. Katulad lang din kay click. At, ayan. So, namangha ako guys. Kasi, kumbaga parang nabaguhan ako sa placement ng kanyang fuel. So, kay click kasi nasa under seat. Pero ito, no need ka nang bumaba kasi nandito na yung fuel, no? Yung paglalagyan ng gasolina. So, for me, goods na goods to. Again, kayang maglaman ito ng 5.4 liters. I-times mo dun sa average fuel consumption niya na 47.0 km per liter. Malayo-layo na din yung matatakbo mo nito. Tapos, ito yung kanyang console box or yung front pocket na 2.4 liters. Ayan, kasya dito yung phone ninyo. Tapos, meron siyang charging port din dito, guys. Ayan, o. No need na kayo bumili ng USB adapter kasi pwede mo na isaksak dito yung phone mo ng diretso. So, ayan, guys. Pwede mo ilagay yung phone mo, yung wallet mo, or else, kung halimbawa gumagamit ka ng Waze, pwede ka maglagay dito ng phone holder habang nagcha-charge. And then, nandito yung kanyang utility hook. So, if ever gagamitin mo to pang grocery, pupunta palengke, ayan, may paglalagyan ka. Tapos yung malapad yan na, ayan, footboard. And pansin ko lang dito guys, napakalinis talaga ng design niya. Talaga minimalist, classic, modern talaga, no? Astig, ganda pala ng ano niya guys, oh. Pangalan niya na Giorno, tapos parang mayroong plug dito. Ganda. Tapos sa mga nagtatanong, yung foot peg ng angkas nandito guys. Ang ganda ng placement. So, kung wala kang angkas, pwede mong itago ng ganyan. Hindi mo pagkakamalang foot peg siya ng angkas, guys. Dahil napakalinis ng design. Ayan. Tapos, pakita ko din sa inyo, guys, yung kanyang under seat storage. Ayan. So, si Giorno, guys, ay merong malaking under seat storage na 30 liters, kagaya nung kay ADB at kay PCX. No wonder, mas malaki siya kay Click. Akala ko kasi, yung body size niya at saka ni Click same lang nung nakita ko to sa picture, pero nung nakita ko ngayon sa personal is namangha ako kasi bulky pala siya, no? Tingnan. So sa mga mahilig sa classic dyan na may malaki, na gusto ng malaking under seat storage, bagay na bagay to sa inyo. Tapos guys, nandito yung kanyang tool. So meron din pala siyang paglagayan ng tool dito, talagang organized and napakalinis tingnan pag ganyan. So, ayan guys, ito yung kanyang grab bar. Kung if ever may available na bracket for top box, pwede kayo maglagay ng top box guys. And pagdating sa grab bar guys, napakaganda ng design and napaka-durable. Tapos check natin yung tail light. Check natin yung tail. Ito yung tail light guys, napaka-stylish din. LED na din yung tail light. Turn signal light is naka-bulb type. Ayan. Tapos may ilaw na din ng plaka. Naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Tapos plate holder. Sa tambucho naman, ito. Minimalist lang din yung design.
may heat guard na din pa-protekta sa angkas mo or sa'yo. Tapos sa tire size sa likod guys, check natin. This one is tubeless and made in Thailand. So, ito po ay mayroong tire size na 190 by 90 by 12. So, for me, goods na goods na meron siyang malapad na gulong dito nang sa ganon, sa cornering, pwedeng-pwede din to. No? Kasi nga napakaganda ng gulong. Tapos guys, pansin ko lang din, pagdating nga pala dito, sa likod na bahagi ng motor na to, kung idadaan nyo to sa putik, eh, hindi na kung saan tatalsik yung putik guys, kasi meron siyang tire hugger dito. So, pakinggan natin yung engine sound niya guys. Pakinggan natin yung engine sound ni Giorno. Ayan. So, yan yung engine sound ni Giorno guys, and kung mapapansin nyo, tahimik lang din yung makina niya. So, ayan, ngayon, off na muna natin. So, dito tayo sa kabilang side para makita nyo din anong meron dito. So, andito yung kanyang side stand na may kill switch. So, pag nakababa, automatic mag-shut off yung makina. Tapos, yung pillion step ng angkas. Syempre, yung kanyang panggilid nandito or filter nandito. Ayan guys. Tapos sa likod, ginamitan siya ng monoshock, no? Suspension, naka-drum brake pa rin. Ayan. So, ayan po yung ating review dito kay Giorno. At syempre, dahil nga ito ay modern na scooter na labas ni Honda, eh hindi niya talaga tinipid. Kasi ito po ay, aside sa kanyang mga features, naka 4 valve na din. So, sa mga naghahanap ng ganitong klaseng scooter, modern, classic, minimalist, stylish design, highly recommend this Giorno. So, para kanino ba tong si Giorno? Pwede to sa lahat, sa lady rider, sa mga rider, motorcycle enthusiast, sa mga gustong mag long ride pero ganito yung klase ng motor na gusto nilang i-long ride, ayan, pwedeng pwede to sa inyo. So, ngayon, pag-usapan naman natin guys yung presyo, magkano ba to, at kung may discount ba. So, kung interested kayo dito guys, kay Honda Giorno 2025 model, ito ngayon ay may presyong, ayan, 101,900 if spot cash, pero kung gusto nyo ng hulugan, meron siyang down payment na 7,846 at monthly sa 3 years na 4,815 at rebates na 200. So, ito guys, kung interested kayo, pumunta lang kayo dito sa may Honda Venus Marketing, Sobrecari Street, Tagum City. So ayun na guys, tapos na nga natin ikutan si Honda Giorno. Ano yung masasabi niyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!